namilin-bilin na ing taon ang atong kanimayor, kani presidente, Tatay Digong. Ako mamatay ko no siya, i-cremate siya. Dili dadon ang iyang patayng lawas diri sa Pilipinas. Nasod nga iyang giserbisyo, nasod nga halos magpakamatay siya para sa katawang Pilipino, ilabi na sa mga tarong nga mga Pilipino. Di siya gusto nga buong buo nga lawas ang moabot diri sa Pilipinas, pero patay na. Gusto niya abo na lang. Kita paminaw ni. Para sa ko nga dugay na ko nga nakabalo kung unsa ginahimo ni former President Rodrigo Duterte. The only person, the only local chief executive, nagibuhis niya iyang kinabuhi sa tabo ang usa ka hostage drama na nakita niyang kahimtang sa usa ka nagdidi nga bata sa kainahan, mga babae nangabaho na sunod sa sakyanan kay gi-hostage sila, ipugoy og gisamparani. Ang iyang gibuhat, i-opera niya, buhiin ng mga bata, buhiin ng mama nga nay bata gipadidi, buhiin ng mga tigulang, ipuli ko din, ako'y hostage ninyo, then punta mo dito sa City Hall kay atong istoryahan kung unsa inyong gusto. The only local chief executive na nakahimo ana. Way pakialam kung unsa may tabo sa iya. Basta ang importante na say maluwas nga tao, na say maluwas nga inosente gikan sa mga kriminal. Way pakialam kung unsaon siya sa mga kriminal. Ang importante maprotektahan niya ang mga inosente. Rare kayo nga klase sa leader. Rare kayo sa klase sa mga tao na ibuwis ang kinabuhi tungulugalang sa mga inosente na gustong mabuhi apatas. Gigukod ang mga kriminal para lang yun na maprotektahan ang mga inosente. Malinawon ang mga inosente. Ang mga kriminal na hadlok sa iyang panahon tungod kay sila ang target ni Tatay Digong. Sayang ang anong dugay kay nato siya nahimong presidente. Pero kami diri sa Davao, wala pinagmahay tungod kay hangtod karon na tagamtaman namo kung unsa ang kalinaw, unsa ang tinuod nga pagpuyo nga ikaw manginabuhi lang ug patas ug walay mga kriminal na mahimong hulga sa imong pagpaningkamot. Salamat anak Tatay Digong. Among ampo ug akong ampo personal